magandang umaga, Professor Holmes. Magandang umaga. Kanina nga po pinag-uusapan, kaninang umaga, isa yan sa mga pinag-usapan talaga namin, yung topic ng survey. Ito muna po yung gusto kong itanong sa inyo. And for sure, narinig nyo naman na po itong sentimiento na to, na parang, in a way, may negative connotation doon sa survey kasi sinasabi, ginagamit daw po itong instrumento for mind conditioning. Ano po masasabi nyo doon? Well, yung opinion na yan, walang pinagbabatayan. Kung titingnan natin yung pag-aaral, hindi lang sa ating bansa, kundi sa ibang bansa. Lalong-lalo na pagtingnan natin, ang pagpapatunay na hindi siya mind conditioning ay kung makikita natin yung mga pagbabago sa pinalalagyan ng mga kandidato. So, simula sa isang survey patungo sa susunod na survey. At makikita rin siguro natin yung pagkakaiba neto sa aktual na resulta. Maaaring meron mong lumalamang, pero ang kadahilanan kung bakit sila lumalamang, hindi dahil sa survey, kundi dahil sa impormasyon na nakukuha ng mga botante. Maaaring limitado, maaaring may pagkakilanlan sa mga personalidad, pero hindi naman dapat na itukoy lang ang survey. Tingin nyo po ba, sir, meron po ba tayong mga kababayan na sa tingin nyo, binabasa nila yung boto nila based sa kung sino nakikita nilang lamang doon sa survey? Sana hindi. Sana ang binagbabatayan ng boto nila ay kung sino yung mga tumutugon sa kanilang aspirasyon. Tulad din namin, nagsasagawa ng survey, madalas ang aming pinipili ay yung aming tinitingnan na magpatataguyod na mga usapin na sa palagay namin mahalaga, lalo-lalo yung mga reforma na nabibinbin. No? At yung mga programa na hindi naman napapatupad sa lokal. Sir, historically, no, tingnan natin itong ating mga survey in the previous elections natin. Gaano ka-accurate yung surveys na nilalabas natin bago ang eleksyon kapag ibinangga na natin ito dun sa naging resulta ng eleksyon na yun? Well, basically, mas malapit yung survey sa araw ng eleksyon, maaaring masasabi natin mas accurate siya, no? Ang talagang survey na pinaka-accurate at medyo may pagka-predictive ay yung exit poll, pero walang nagsasagawa ng exit poll ngayon. Kasi nga, marami kagalawan nito mga nakaraang buwan na hindi natin masasabi kung ano mangyayari sa araw na ito. Yung mga makinarya ng administrasyon, makinarya ng nasa oposisyon. So hindi natin masabi kung ano magiging epekto nito doon sa suporta ng mga tumatakbong kandidato sa pambansang mga posisyon. Sir, if we look at the survey result, yung latest natin na survey results, no, particularly on our senatorial race, it seems na it's the same names coming up, no, dito sa ating kumbaga Magic 12 basically, talagang you would expect pare-pareho yung pangalan, no? Kasi yung mga pangalan na yan, yung mga kakilala na. Medyo may kahirapan na manalo ang mga bagong kandidato, kahit na yung mga kandidato na sa palagay ko ay mas malinaw ang kanilang adikain. Kasi nga, hindi naman sila masyadong kakilala. Nakikita natin sa survey na yung ang awareness rating ay lagpas ng 90%. Yun ang medyo nakakaungos, no? Pero yung mga talagang iboboto mo, at least yung mga binoboto ko, yun yung mga hindi masyadong kakilala. At ito'y pambansang halalan hindi naman to lokal na halalan So kung hindi ka masyadong, hindi nila kilala yung pangalan mo, siguro magsimula ka ngayon kung ang eleksyon ay gagawin sa 2028. Hindi maaring makahabol yung mga hindi kilala sa loob ng 5 buwan. Pero sir, that begs the question, kapag ganito na nakikita natin na it's the same names na pumapasok sa ating mga survey, and kapag sa resulta natin, hindi lang ito sa survey, sir, hindi lang ito usapin ng survey nakikita din natin sa resulta mismo ng eleksyon na kumbaga it's the same names, it's the same surnames na nakikita natin na na-elect sa ating gobyerno. What does it say about our electorate? And what does it say about the political landscape in our country? Yeah. Hello? Yes, sir. Were you able to hear my question, sir? Okay, sir. Kapag din po yung nakikita natin na it's the same names na pumapasok sa ating mga survey, and it's the same names and surnames na nakikita natin na nanalo sa ating eleksyon, does it say something about the political landscape natin dito sa Pilipinas? Ang ibig sabihin niya, kinakailangan baguhin talaga, reformahin yung sistema ng paghalal ng ating mga kinatawan.
yung Senado, pag tingnan natin, talagang pambansa eh. So lugi talaga yung mga galing sa mga grupong ng mamamayan na hindi masyadong kilala. Mas makakalamang yung mga celebrity, yung nakaupo na sa Senado. Meron tayong isang punto ng ating kasaysayan na yung mga senador ay ini-elect by region, no? Sa ibang bansa, basically, ganun ang pag-iiwalay ng kanyang bicameral system. Yung lower house ay district, yung upper house ay maaaring elect mo by, let's say, province or region. Ang usapin nga rito, pwede mo rin sabihin na kailangan ba natin ng dalawang kamara, maaari bang isa lang. Pero talagang dapat silusoy natin yung pampolitikang reforma. Ang isang reforma na hindi pa napapasa sa Kongreso ay yung Political Dynasty Law. Ang isa pang reforma ay yung Political Party Reform Act. At ang dapat sigurong baguhin pa rin ay yung Omnibus Election Code. Ang problema dyan na magbabago niyan ay yung maluluklok, no, sa Kongreso. Asama ba silang baguhin ang lituntunin kung ito'y pumapabol sa kanila? So, medyo may kakitiran talaga ang ating politika. Sa amin nga sa larangan ng political science, sinasabi natin, dapat ang eleksyon ay patas. Masasabi natin, malinaw, sa Pilipinas, hindi patas. Napaka-eksklusibo. Ang mga nakakalamang ay yung mga kilala. Sa lokal, ng mga nakakalamang ay yung manggaling sa mga pampolitikang pamilya o yung mga tinatawag na dynasty. Yun nga yung sinasabi, sir, no, na parang ang araw daw ng halalan, yun yung araw na kung saan tayo ay equal. Walang mayaman, walang mahirap. Pero by the end of the day, yung mga nakakataas, sila pa rin ang nakakalamang. Well, basically, equal dahil may tigi-tigi sa tayong boto. Pero ang katotohanan dyan, katulad natin, maaari ba tayong tumakbo? Sa lokal man lang, no? Pero sa lokal, mas delikado yan eh. Doon sa nababalita nyo kanina, kung tatakbo ko sa isang lugar na may kinikilalang mga namumunong uri o grupo, baka kung saan ka dadamputin, no? Yung level ng political violence, bagamat bumababa na, alam natin sa mga eleksyon sa lokal, malaki yung papel ng intimidation, no? Maaaring walang namamatay, pero merong mga sapilitang, may mga grupo na talagang sapilitang ni-intimidate ang mga botante na actually, maaaring iba, hindi na pinapaturn out eh. Pinipigilan bumoto, no? Kung alam nila na ito'y kakampi ng kanilang kalaban. Sir, balikan ko lang itong latest survey natin sa Pulse Asia, no, ng senatorial candidates. What I find interesting dito sa ating listahan ay it seems na itong ating, I would even go as far as dito sa simula rank 6, no, rank 6, rank 7 hanggang pababa. Talagang hindi pa clear, no? Parang anything can happen pa rin, no? Tama ba yung observation na yun, sir? Tama yan. Batay doon sa datos namin, makikita natin na dikit-dikit na sa mga sa ikalimang posisyon, no? Simula kay Bong Revilla, pababa kay Bam Aquino. At kahit ibaba mo pa hanggang kay Kiko Pangilinan, ang diferensya, ang pagkakaiba ng vote suporta ng bawat isa sa kanila, si Revilla kay Lacson, 1 punto, kay Lacson, kay Lito Lapid, 3 puntos lamang. So malaking bahagi niyan, ang hindi natin nakikita sa survey ay yung sinasabing command vote. So maaring magkaroon ng malaking diferensya yan kung ang ilang lugar ay papatunayan nila ng administrasyon o ng mga nasa ibang grupo na kaya nilang impluwensyahan, no, yung disposisyon na marami na bumoto lamang sa kanilang alyansa o sa kanilang koalisyon. Sir, just to give a picture doon sa ating mga kababayan, siguro hindi ganun kalinaw, no, kapag sinabi nating 3 puntos, ganyan. Malaki ba yun? Malaki ba yung 3 puntos in the context of a national elections? Malaki ba yung 3 puntos na sinasabi natin o talagang hindi ka pwedeng makampante kung lamang ka ng 3 puntos? Well, basically, kung sabihin natin na ilan ng botante ng Pilipinas, umaabot na parang 68 million ba? Hindi ko na natatandaan eh. Sabihin natin na pareho ng turnout noong 2019 ng midterm election, humigit kumulang 50 million yan. So yung 1 puntos, pag tinignan natin, ay halos 500,000 votes. So kung lamang ka ng 500,000 votes sa susunod mong kalaban, madaling i-eclipse yung kung ikaw ay hindi sinusuportahan, let's say, ng isang gobernador ng isang lugar
na mayroong botante na umaabot ng higit sa 1 milyon. So, yun ang diferensya dyan. Kaya sabi nga namin, batay sa actual na resulta ng mga nakaraang halalan, ang minimum number of votes na kinakailangan mo makuha kung pagbabatayan natin yung 2019, yung nasa posisyon na pang-12, umaabot ng 16 million votes kung yung turnout ng 2019 ang pagbabatayan na 76%. Hindi ko alam kung anong turnout ngayon, no? Kasi mamaya pa yan medyo may kainitan ngayon ng panahon Mamayang hapon, maaaring magdadagsaan yan. Maaaring maraming presinto na magbubukas hanggang lagpas ng alas 7 dahil mas malamig na ang panahon. Tingnan natin kung ano turnout. But the minimum is about 16 million votes. Isipin mo na paano makukuha yung 16 million votes kung hindi ka kakilala. Talagang lamang na lamang yung mga personalidad na nakaupo na sa Senado, dating na senador, o mga broadcaster o mga celebrity na may kakayanan magsagawa ng pambansang kampanya at yun ay magastos. Sir, kasi ito nga again, the trend, binabantayan natin, of course, titingnan natin itong surveys natin even months prior to the election. Nakikita natin talagang laging parang hindi malinaw. Walang malinaw na yung tinatawag natin na Magic 12 in this particular election. Sir, another question I want to ask, yung mga events that led up to our elections ngayon, I'll mention in particular, itong impeachment ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives, itong arrest kay former President Rodrigo Duterte and who is now detained dito sa The Hague, Netherlands. Nagkaroon ba ng impact itong mga huge events na ito, political events, huge events na dito sa ating mga surveys, and do we see these events having an impact sa resulta ng ating election? Well, definitely yung pagkaka-aresto kay ating Pangulong Duterte, malaki naging epekto niya doon sa resulta ng survey nung Marso. Tumaas yung mga nasa PDP. At ito ay ginamit pa rin ng PDP bilang parang rallying point. Makakuha ng simpatya, yung kanilang pagsasarawan na yung pag-aresto ay hindi aresto kundi kidnapping. So na-activate yung kanilang base. At alam natin kung saan yung base nila. Ang Kalakang Mindanao yan, 24% ng total voting population. Nagsidoblehan yung voting support ng kanilang mga kandidato. Dahil dito, itong mga nakaraang araw, lalo-lalo na kahapon lang yata, isang araw, parang kinumpleto na nila yung slate nila, naging 12 na. Parang ayaw na nila masingitan. Ang kanilang panawagan ay black voting. Tingnan natin kung mangyayari yung black voting sa Mindanao o sa ilang lugar sa Visayas na sinasabi nilang may kalakasan sila. So malaki magiging epekto nito sa kakalabasan ng eleksyon ngayon. Pero nakita na natin, nagsimula ito, hindi doon sa impeachment pa ni Vice Presidente Sara, kundi doon sa simpatya na nakuha ng grupo nila Duterte doon sa pagka-aresto sa dating Pangulo, lalo-lalo na sa mga botante sa Mindanao at maging sa Central Visayas. Sir, huling katanungan na lamang, itong ating halalan ngayong araw, are we going to see a different story? Iba ba yung magiging kwento nito ating halalan, or are we going to see the same old story? Well, lamentably, pareho lang. Hindi ko inaasahan ng pagbabago. Dahilan nga, marami sa mga lokal ay halos walang kalaban. Sa nasyonal, makikita natin kahit doon sa party list, ang daming party list group na actually pinamumunuan ng mga tinatawag nating traditional politician. At sa Senado, ang nangunguna ay ang mga individual na maaaring sabihin natin may kakayanan yung ilan, pero ang umiiral pa rin dito ay yung politika na tradisyonal kung saan malaking papel ang ginagampanan ng sinasabing horse trading at hindi nakakaangat yung mga kumakatawan sa iba't ibang sektor sa ating lipunan.